Pinakamatinding tinamaan ng super bagyong Uwan ang probinsya ng Catanduanes. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Catanduanes Governor Patrick Azanza. Magandang gabi po, Governor. Si Dominic Almelor po ito. Magandang gabi po, Sir Dominic, mula po dito sa probinsya ng Catanduanes. Governor, isalarawan niyo po sa amin yung bagsik ng paghagupit po ng super bagyong Uwan dyan po sa inyong lalawigan, Governor. Sir Dominic, ang Super Typhoon Uwan ay kakaibang bagyo. Alam niyo naman na ang Catanduanes po ay palagi nang dinadaanan ng bagyo taon-taon. Ngunit itong bagyong Uwan ay may kakaibang anyo dahil hindi lamang merong malakas na hangin, may malakas din na buhos ng ulan at bumababad po siya, at maliban doon may kasama pang storm surge. Kaya naman po talagang grabe ang pinsalang ginawa nito sa Catanduanes po, at umabot sa 130,000 ang naapektuhang mga kababayan natin. At gayon din, yung amin pong seawall sa seaport ng Virac, ang capital town ng Catanduanes po, ay nawasak po dahil sa lakas ng hampas ng alon at kumabila po mula sa parte ng dagat papunta sa mismong Imelda Boulevard, ang paboritong lugar ng pasyalan ng mga tao dito sa Virac. At yun po, nagmistulang dagat po ang area. Gayon din po ay maraming mga lugar sa buong probinsya ang inabot ng baha dahil may sa dami ng ulan na ibinuhos. May mga areas na nagkaroon ng landslide at flash flood. Doon nga po sa bandang norte, sa town ng Biga, may isang nasawi dahil sa flash flood. At ang isang islet namin, ang Palumbanes, doon naman sa bayan ng Karamuran, ay nakapag-experience din ng storm surge. Ang Palumbanes po ay talagang maraming nawasak. 25,000 po na kabahayan ang totally at partially damaged, at umabot sa 25,921 families ang atin pong sapilitang inilikas. Bali, parte ng ating paghahanda, nagkaroon po tayo ng mandatory evacuation na ang total ay umaabot sa 88,702 individuals po ang napilitan tayong sapilitan nating inilikas para po ma-avoid ang kumbaga itong hagupit ng Super Typhoon Uwan. At marami po ang nagpapasalamat dahil ginawa natin yung mandatory evacuation dahil nga po nakita nila ang resulta ng storm surge sa coastal areas. Gayon din po, may isang lugar na tinamaan ng pagbaha sa mismong sentro ng Virac, ang Gugon Sentro po. At aming pinapanawagan ang DNR po dahil nag-issue sila ng ECC or clearance certificate, environmental clearance certificate sa ginagawang isang mall po dito. At may mga reklamo na dati pa, at ilang beses ko na rin sinulatan ang DNR patungkol dito dahil ito ay isang tinuturo ng mga dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong lumala ang pagbaha sa Gugon Sentro po. Allegedly may violation sa 3 meters na easement, gayon din sa allegedly may mga tinabunan ng mga kanipaan na nakakapag-plug ng natural waterways. At yun po ang hinihiling natin na maimbestigahan ngayon ng DNR sa Region 5 at saka sa national level na rin para po malaman talaga kung ano ang problema patungkol dito. Gayon din po ang dahil sa dami ng mga inilikas na mga kababayan natin,
as I said, 130,000 umabot ang naapektuhan. 19,000 lang po ang aming naka-preposition na DSWD boxes. Kaya po naman nakausap na natin ang si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at humiling po tayo ng karagdagang mga food bags or food boxes from DSWD. At hindi naman tayo binigo ni Secretary Rex Gatchalian. Ipinangako niya na magkakaroon ng dagdag pa na food packs para sa ating mga kababayan po. Regular po kaming nakikipag-communicate kay DILG Secretary John Vic Remulla at nakakapagpalakas ng aming loob yung assurance na mismong ang Presidente, ang Pangulong BBM at ang DILG Secretary ang nagmo-monitor ng kalagayan patungkol sa bagyo. At sabi niya nga po ni Secretary Remulla ay merong tulong na ipapaabot ang national government at nakakadagdag po ito sa moral ng mga lugmok na kababayan natin dahil sa naging epekto nga, massive effect nitong Super Typhoon Uwan, Sir Dominic. At sa ngayon, ongoing na po ang pag-rebuild natin sa isla. Totally nagkaroon po ng brownout sa buong Catanduanes at ang Fiselco po ay agad namang kumilos na ngayong nawala na ang bagyo para sa restoration po ng ating power lines at inuuna po yung mga ospital at mga key government agencies doon sa restoration. Kanina po ay may mga areas na nagbalik. Ang EO naman at DPWH ay nagtutulong para doon sa clearing operations. May ilan pa pong mga barangay at mga areas na totally unpassable pa dahil sa merong mga debris at mga natumbang kahoy, nabuwal na punong kahoy na nakaharang po sa mga daan. At ito po ay patuloy na ginagawa ang clearing operations po. At ngayon po ay yung mga bagay na ito ay siyang tinututukan natin para hopefully within the next 24 hours ay mabalik na ang kuryente at maging normal na ang flow ng transportation po sa buong isla. Samantala, nagpapasalamat din po kami kay DICT Secretary Henry Aguda sapagkat meron siyang ipinadalang 37 na Starlinks po na siya namang nakakatulong para magkaroon ng uninterrupted communication po ang bawat munisipyo at ang ating mga kababayan po sa tulong ng naipadalang Starlink ni Secretary Henry Aguda. At gayon din po, nagbigay ng assurance sa atin ang iba pang ahensya ng patuloy na pagsuporta. At nagpapasalamat po kami sa naging tulong ng PNP, Philippine Army, at Coast Guard, gayon din ang Red Cross at syempre ang DSWD at DILG at marami pang ahensya na nagtulong-tulong po para maisaayos ang ating response dito sa Super Typhoon Uwan na talaga namang kakaiba ang karakter po at nagdala ng matinding hagupit dito sa amin sa Catanduanes po, Sir Dominic. Governor, madalas naman po kayong daanan dyan ng bagyo, pero kumpara po sa mga nakalipas na bagyo, paano nyo po i-compare itong bagsik nitong super bagyong Uwan? Governor. Yes, Sir Dominic, kung titignan po yung Super Typhoon Pepito na dumapo din sa amin dito ng nakaraang taon at yung Super Typhoon Rolly na halos 2-3 years na ang nakakalipas ay nasa pagitan po siya. Mas malapit ng konti sa Rolly. Ang kaibahan po talaga ng karakter nitong Super Typhoon Uwan ay yung pinagsama niya na malakas na hangin, malakas na buhos ng ulan at yun pong sinabayan ng storm surge at may estilo siya na bumababad po. Nagtatagal ng gusto. Kaya talagang ang tendency ay yung dami ng buhos ng ulan ay nag-cause ng pagbaha
sa ilang bahagi ng probinsya, mula sa norte po hanggang sa baba, sa southern part ng island, ay lahat po ay may mga areas na nabaha po. At in fact, doon sa northernmost part, sa may bandang Viga at Bagamanok, Pandan, matindi ang pagbaha na sabayan pa ng loosen ng lupa at nag-cause ng landslide doon sa Higmoto area, nag-cause ng pagbaha sa San Miguel hanggang Bubong po, umabot ang pagbaha. At sa Viga naman, nagkaroon maliban ng landslide sa ibang areas ay nagkaroon pa ng flash flood na siya namang ikinasawi ng isang casualty natin po na reported sa buong probinsya ng Catanduanes po. Alright, maraming salamat po Catanduanes Governor Patrick Azanza. Good evening, sir.